Okay, well, thank you very much mga kaibigan. Kumusta kayo po? Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Gising na mga kapatid. Kumusta kayo po? Happy New Year once again to each and every one of you, especially yung mga kababayan ko dito po sa Malaysia. Particularly dito po sa Kota Kinabalu or sa Sabah is Malaysia, ang city ng Kota Kinabalu City. Sa mga overseas Filipino workers dito, I would like to say good morning, beautiful morning to all of you. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to our overseas Filipino workers kung nasaan man kayo sa mundo. I would like to say welcome na welcome po kayo sa programa ng Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, this is a very beautiful Monday morning. Now, ang sunshine, we are enjoying a very good weather condition dito po sa Sabah is Malaysia, Kota Kinabalu. And sana lang po kayo din na ganon pa rin or ganon din ang araw ninyo po. No? Ang araw ninyo po. So, to all my countrymen dyan sa Pilipinas and kung nasaan man kayo, no? Sa Pilipinas, I would like to say welcome to all of you dito sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today, Monday, January 6, no? Yesterday, medyo namali tayo. We say January 6, pero it was January 5 pa lang, no? Medyo advanced talaga tayo for one day. Kahapon dahil po. Kahapon we celebrated, sabihin natin, yung Three Kings, no? Yung Three Kings, it means it was the last day of the Christmas celebration for 2024. And today, of course, New Year na tayo po. Kumusta mga New Year's resolution ninyo po? No? You still manage to keep it? Keep it? And how many days na po? Kung you manage to keep it, tuloy-tuloy lang po. No? And that is good for you. Especially mga New Year's resolution natin, kagaya yon for the betterment of ourselves, no? Kagaya I'll stop drinking, I'll stop smoking, I'll be very careful or conscious sa health ko po dahil senior citizens na kayo ako, no? So sige lang, and let's continue to pray to our Almighty God that we will have a very sabihin natin prosperous New Year. Wala tayong problema whole year round itong 2025. And sana ang problema natin po, no? Individual problems, personal problems natin, na we will be able to solve it as soon as possible para masaya ang 2025 year natin po. And of course, hindi lang personal problems natin. Let's also think about ang mga problema natin po dyan sa Pilipinas, and let's hope that everything will be addressed properly during the year 2025, and para at least we will prosper. Ang nation natin, ang Philippine nation natin will prosper, and we will progress, and automatically, matik po, ang standard of living of the Filipinos will be upgraded or level up po, no? Level up. Yan po ang hiling natin sa Panginoon natin as we start the New Year on the 6th day of 2025. But before going any further, maganda talaga po if we are going to start our program with a prayer. Monday prayer po. And this Monday prayer is brought to us by our friend. Every day po, our friend will give us these daily prayers. And today is Monday, so meron tayong dito po Monday prayer po, no? Para sa atin lahat, no? So that we will start the day. Maganda talaga ang ano natin, ang araw natin po, because we started the day with a prayer. To all senior citizens, those may mga sakit din, and of course, PWD, people with disabilities, no? Mga buntis, no? I would like to say good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Ito po si Nico Fabian sa programa niya Nick Talk, The Real Talk with Nico. And please join me. Please join me sa programa natin or sa prayer, Monday morning prayer natin.
Okay, let's start with our prayer. Almighty Father, thank you for this day. Thank you also for your unfading love for me. You continue to welcome and accept me in spite of my weaknesses, and you have never forsaken me in my darkness moments. Father, today I pray that you deepen my faith and hope in you. Help me believe that you will make a new way when in my own views there seems to be no way. Empower me, O Lord, for my perspective is short-sighted and my energy is limited. Help me believe that all these difficult situations which I find myself into are mere temporary and can be solved. By your grace, carry me through and help me rise above in the midst of these challenges which I am facing now. In Jesus' name, amen. Okay, I would like to thank our brother, Brother Noel Tingson, no? Noel Tingson, who sent me this morning prayer on Monday prayer to be aired or to be read dito po sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And for your information, si Noel, si Brother Noel Tingson is one of the Filipino prayer group leader dito sa Kota Kinabalu Sacred Heart Parish Church, no? And very active yun si Brother Noel, and of course, anytime you can call him, and he's more than willing to extend whatever helping hand, and he can extend to those who are in need. So, good morning to you, Brother Noel, and of course, good morning to also, good morning also to your wife, si Anais, and your children, and all your members Filipino prayer group dyan sa Kota Kinabalu Sacred Heart Parish, no? Parish. So, okay, let's move on sa programa natin po. And of course, I would like to say good morning din sa mga kaibigan natin dito, kagaya si Ruben Castillo, no? Si Ruben Castillo, also a Filipino, and staying legally dito po sa Kota Kinabalu. And of course, si Art Enriquez and si Bong Sebastian, ang mga kaibigan natin dyan sa Zamboanga, and all the Zamboangueños, and of course, all the Filipinos dyan sa Pilipinas. Dito sa Sabah, sila Alex Padua, sila Melvin Aviar, sila sabihin natin ang kaibigan natin dyan sa mga kababayan natin dyan sa Sandaan, sa Ladatu, sa Semporda, sa Tawao, sa Kiningaw, sa Beaufort, kung saan-saan pa mga lugar dito po sa Sabah. Good morning, Happy New Year to all of you. Okay, let's move on. Today po, ang issue natin is something like, tapos naman ang Christmas celebration natin, tapos na, we welcome already ang 2025 New Year, and of course, three kings. Yesterday we celebrated the last day of Christmas, and today, umpisa na tayo po ang back to normal tayo, no? Back to normal tayo regarding ang mga issues po. Sa weather conditions sa Pilipinas, I was made to understand some areas are flooded, and wala naman tayong abiso when we touch on the weather condition na darating ang typhoon dyan sa Pilipinas. So far, so good. Weather condition is okay, except that crowded po yesterday or during the weekend. Crowded ang mga terminals natin po, be it bus terminals, be it sa Pantalan or sa port, and international airports or domestic airports natin sa Pilipinas. Dahil po, back to normal na ang mga Filipinos after a long holiday po, Christmas hanggang New Year po. So, okay, let's do our best sa sabihin natin sa trabaho natin po, no? Sa trabaho natin. And yes, today we'll be touching on politics. As what I mentioned
yesterday sa programa ko, will be touching on politics. And of course, 2025, we are starting the year with a lot of activities. Sabihin natin, important activities like the midterm election that will be carried out or scheduled on May 12. May 12. Midterm election po dyan sa Pilipinas. It means we are going to choose our new leaders, 12 senatorial senators, no? And of course, mga congressmen, lawmakers sa lower house, and of course, mga governors, vice governors, sabihin natin ang mga assemblymen, provincial assemblymen, sa excluded ang BARM, no? Kasi wala pang decision sa BARM kung may election po, no? And then sa mga cities and municipalities, ang mga mayors, vice mayors, at saka mga councilors or mga konsehal natin po. And later on, we'll be touching on this mga aspirants, public servants, ang mga kandidato natin po, both incumbent and neophytes. Those for the first time wants to be a public servant, elected public servant. We will be talking about this thing later on sa programa natin po. And of course, I will be showing you, importante talaga ito po, I believe it's very important, na ang idol ko, si Ted Filon, si Ted Filon, mayroon siya mga comments, mga opinion, mga reaction niya po regarding how things are moving dyan sa Pilipinas, no? Dyan sa Pilipinas. Be it ang gobyerno, ang opposition, or mga kandidato po. So from ang mga ano niya po, ang mga reaction niya, mga comments niya po. Then we will try to scrutinize, we will try to I'll try also to give my comments regarding ang mga comments or reaction ni Idol Ted Filon, no? Ni Ted Filon. Na regularly mayroon siyang programa dyan sa GMA5 yata yun, no? From 6 o'clock in the morning hanggang 10 a.m. 10 a.m. 10 in the morning, no? So, I will be showing you some recorded video clips ni Ted Filon na he was commenting on some political issues dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. But before going to this issue, I just want also to remind and of course, reminder lang ito po. And of course, for those who haven't heard yet, no? This is very important information para sa inyong lahat, na? Para sa inyong lahat. Both dyan sa Pilipinas, at saka especially dito po sa Sabah. Sa Sabah is Malaysia, specifically dito sa Kota Kinabalu. And of course, those other overseas Filipino workers sa ibang nasyon. Na? Saudi Arabia ba? South Korea ba? Sa Lebanon ba? Sa Singapore, sa Vietnam, sa Cambodia, sa Indonesia, sa Brunei, and of course, dito po sa Malaysia. Na, yan na po, sabihin natin na it's a very noisy news na po dyan sa Pilipinas dahil I'm referring to yon na po, ang one of the biggest, or maybe the biggest, peace rally to be organized by Iglesia ni Cristo po, come January 13. Come January 13. Ang dami mga marites, ang dami mga fake news about this, sabihin natin, peace rally to be organized or conducted by Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo po, ang population nila, if I'm not mistaken, mayroon sila something like 2.6 million members, no? Diyan sa Pilipinas. And of course, without counting siguro po sa members nila sa different countries or abroad po, no? So, we also remember, let us also not forget that ang Iglesia ni Cristo or INC, when we talk about the election sa Pilipinas, block voting yan sila po, no? Block voting. Kung ano ang leader nila, sabi, okay, this is it, we will support this candidate. We will support these candidates. Candidate or candidates po, no? Block voting sila.
So, ibig sabihin po, ang mga kandidato, mga aspirants to be public servants come or who will be participating the May 12th midterm elections, they are careful sila po when it comes to mga religious group, particularly itong Roman Catholic Church, ang SIB, ang INC, no? Ang dami pa po, no? Because marami silang members, and this can help put them in the position. Itong mga politicians natin, mga kandidato natin. So, ano sila, they are, before making any move, they have to really think twice whether they will go against these big religious groups who can help them win in the election. Po. So, okay, January 13, for your information, mga kaibigan ko dito sa Sabah, mga kababayan ko, OFWs, overseas Filipino workers. Now, we are going to, or it was announced that there will be big rally, a peace rally po. This is not a protest rally. I want to make it very clear. This is not a protest rally. This is a peace rally, para sa bayan natin po, para sa Pilipinas, para sa mga Pilipinos. Now, I will be commenting on this peace rally, scheduled peace rally to be held dyan sa Pilipinas po. Nationwide ito, nationwide, the peace rally. I will be commenting later on, but in the meantime, para klarong na klaro lang po, wala na tayong fake news dito. Because I noticed na mayroon tayong mga fake news dyan sa Pilipinas. Some destroying, trying to confuse ang mga Filipinos, particularly members of the INC, na giving a fake news so that siguro they are thinking para hindi marami ang tao will be attending this peace rally po, ang peace rally. So, I will... nakuha ko itong video clip po dyan sa Pilipinas, and member ito ng INC or Iglesia ni Cristo po, wherein they are giving us facts about the January 13 rally. Now, this January 13 rally po is open to everybody, hindi lang for the members. But anyway, let's listen to this. A video clip that I would like to share. Gusto ko po i-share sa inyo po dahil I want that you will be properly informed. Hindi mga fake news lang po. Mahirap na kung mga fake news. And let's listen to this. Po. Sabihin natin video clip para sa inyo po. Para sa inyo. Okay, sandali. Okay, saan ito? Okay. Okay. So, let's start with this. Tingnan natin po. And then, we will show this thing to you. So, more or less, for all of you to really be properly informed. Nandito po ang video clip. Oops. Mas matatalino po kaysa sa mga nagmamadaling yapaan para magawa ang katungkulan bilang nagre-relihiyong Iglesia ni Cristo. Hindi ninyo sila mapipigil. Magrarally ang INC para marinig ang boses nila ng mga bingi at manhid na mga leader ng gobyerno natin. Action speaks louder than words. Alam nyo naman po yan eh. Mas matatalino po kayo kaysa sa mga nagmamadaling i-impeach ang BC. Kailangang kumilos sa isang mapayapang pamamaraan. Hindi lang sila eh. May mga sasama na hindi nila kaani. Halimbawa, itong si Billy Lazo. Kasama daw siya at ang mga kasama niyang born again. Makikiisa raw sila sa mapayapang rally ng iglesia. Maging itong si George Culpo, sasali rin siya kahit hindi siya INC. Marami pong ganyan, mga kababayan.
Magugulat na lang kayo na andun yung kapitbahay nyo na mapagmahal din sa kapayapaan kahit hindi miyembro ng INC. Welcome daw po ang mga mapayapang tao o grupo na sumama sa rally, sabi naman ni Kadamyan. Mas marami, mas maganda, di po ba? Yun namang manggugulo lang dyan ay malaking tulong nyo na po para sa kapayapaan kung mananatili na lang po kayo sa bahay habang nanonood ng coverage ng Net25. Sabi naman ni Kahuling, opo nga, sa Net25 po kayo manood ng balita tungkol dyan. Baka sa ibang network ay ibalita, nalilima lang ang umaten, tulog pa yung isa. Alam nyo naman ang style ng mga yan. Kaya good luck po sa kapatiran sa buong bansa sa inyong gagawing peace rally sa iba-ibang lugar. Nakikipanalangin po kami para sa ikaaayos po ng ating bansa. Ang Bulacan West District, sabi ni Edgardo Castillo, ay sa Liwasang Bonifacio magrarally at ang Batangas naman daw ay sa Grandstand sa Luneta. Ang Bukidnon ay dyan naman sa Cagayan de Oro City, sabi naman ni Quito Disalan. Tara na daw po. Sa Region 5, buong Bicol Region ay sa Legazpi Albay, sabi naman ni Samuel de Chayda. At ang Palawan naman, gaya ng Coron, ay dyan naman sa Puerto Princesa, ayon kay Jimwell. Ayan. Ang Leyte Island naman daw, sabi ni Rocher, ay dyan naman sa Ormoc Stadium. E di aapaw po iyan. Kung saan-saan po, mga kababayan, nationwide. Sila lang po yung mga nagpadala ng impormasyon sa chat box sa nakaraan. Siguro ay may impormasyon kayo kung saan-saan pa. Ingat po, mga kapatiran sa INC. Okay, yun po. That's the, sabihin natin, ang latest, latest information, ang mga lugar where they are going to hold itong, sabihin natin, peace rally. Peace rally ito po. This is not a protest rally. We would like to make it very clear sa mga kaibigan natin, this is a peace rally and it is not a protest rally. Paano ito po na buo? Ang peace rally po, no? Now, if you still remember, I think last year, na si President Ferdinand Bongbong Marcos message po sa Kongreso because of this, sabihin natin, stories about possible impeachment of VP Sara or Vice President Sara Duterte po when it comes to yon natin po ang Quadcom hearing, no? Quadcom hearing about the confidential fund of the Office of the President. And mayroon na yan po as early as the first, second, third session ng Quadcom. Mayroon na mga usapan that there will be may plano daw po to impeach si VP Sara. Now, si President Bongbong Marcos message sa mga kaibigan niya dyan sa lower house or mga congressman, no? And because hindi naman pwede ang executive to interfere ang trabaho ng congressman, no? Equal body yun sila po, no? So, hindi naman but anyway, it came out na si Bongbong Marcos, ang presidente natin, si Bongbong Marcos, nag-message sa kanila saying that stop this impeachment of Sara Duterte. Mainly because, sabi ni Bongbong Marcos, it will not do good to the Filipinos. No? It will be a wasting of time, wasting of money. Ang dami pa tayo po, mga problema dyan sa Pilipinas. No? Dami pa tayong problema dito sa Pilipinas. Kagaya ang natural calamities, tapos ang prices of commodities, no? Ang bigas, mahal pa rin po. May problema pa tayo dyan the relationship between Philippines and China dahil po sa West China Sea dispute. And of course, ang dami pa. And then the election is coming. Midterm election is coming. And sabi ni President Bongbong Marcos, nag-advise siya, or reminded, ang sabihin natin, ang lower house, members ng lower house ng Kongreso, na don't do this. Kasi it will not do
good sa Pilipino o sa Pilipinas. Rather, it will just do more harm if we are going to push through with this impeachment of Vice President Sara Duterte. So yun na po, lumabas na yun po. But the congressman was saying it was just an advice. It was just a reminder. It is not an order coming from the president to the members of, to the lawmakers sa lower house, no? Now, what happened? What happened? Instead of respecting, is it the word? Is it the right word? Respecting the advice or reminder of the president. What we saw was that may tatlong impeachment application complaint against VP Sara was were submitted to the Director General of the lower house, no? Lower house before the year ends, no? Before the year ends. So tatlo yan po, no? Tatlo yan po, and in other words, although hindi pa yun na submit sa table, the congressman or the speaker of the lower house, si Speaker Romualdez, no? But they, no choice, they have to accept this, sabihin natin, ang three complaints, no? And of course, it was also made to understand na narinig natin po that anytime, maybe today, Monday, no? January 6 or maybe tomorrow, mayroon pa the fourth impeachment complaint to be submitted daw po dyan sa Kongreso, no? Dyan sa Kongreso. Either today or tomorrow, and according to the Director General ng House of Representatives, na somebody already told him, nag-inform na sa kanya na there are some congressmen really seriously contemplating of supporting another or the fourth impeachment complaint against Sara Duterte, and most likely it will be submitted to the Congress, to the office of the Secretary General, Secretary General of the lower house today or tomorrow. So let's see po, no? Let's see. And karamihan din to ng mga Filipinos, they don't agree with the impeachment of Sara Duterte. But anyway, Sara Duterte, together with her lawyers, are preparing for the worst. Yon din ang side ni VP Sara. Issued a statement that includes ang lawyer ni VP Sara, that includes her own father, no? Si former President Rodrigo Roa Duterte, ang former president of the Philippines. So ganun yan po. And because of this, after the announcement, clarification of Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, ang Iglesia ni Cristo supported the statement of the President or President Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi nila, yes, we support that there should be no impeachment process tungkol sa impeachment of Vice President Sara Duterte po. And because of that, they said that they're going to organize a peace rally for the good of everybody. And just recently, or before the year ends, if I'm not mistaken, nag-announce na po that the scheduled rally will be held on January 13. Kanina, you heard kung saan mga lugar po. This is a nationwide. Sa Manila, it will be held in Liwasang Bonifacio, and then mayroon din dyan sa Luneta, mayroon din sa Batangas o sa iba-ibang lugar, even Palawan, and of course from Zamboanga, I think because they also have members and church all over the country, so I think they are going to hold their own respective peace rally po on January 13. And we were made to understand, ang rally
is not exclusive to members of the INC, but it is open to the public. To the public. So ito na ba po, no? This is a peace rally and not a protest rally. So meron yon mga haka-haka na maybe this will trigger ang People Power 3, no? People's Power 3 sa January 13. Do not speculate po, no? Do not speculate because it will just confuse ang mga Filipinos, and the purpose of this rally po, no? Will be derailed. Kaya po, since this is a peace rally, those who wants to support this peace rally, then you're open now to come and participate, no? Sa venues mentioned earlier, no? And of course, any programs of or any changes po, ang INC officials will make sure that they will the public will be properly informed. Ano niya po? So that's the situation po. That's the latest updates when it comes to the peace rally ng INC or Iglesia ni Cristo po. Don't believe po ang mga fake news, mga chismis sa ibang vloggers. I'm not saying I'm not putting down ang mga vloggers, but sometimes we saw some vloggers are disseminating wrong information, no? Or they are quoting some people, pero mali pala yun po. Mali pala yun po. So, stay tuned kayo po sa mga announcement ng official announcement ng INC. And of course, sa mga mainstream media, television, radios natin po, because they are going to announce whatever updates, no? Whatever updates. And dito po, si Nico, sa TikTok channel natin po, I will make sure that I will update you immediately. Kaya nga, stay tuned po kayo dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, sa Facebook, and at the same time, don't forget to also watch ang TikTok dyan sa YouTube po. And please subscribe po. No? Yun ang hingi ako sa inyo po. Isang press the button subscribe, and masayang-masaya na ako po, and it will inspire me to continue with this sabihin natin public service program natin po, especially dedicated sa mga overseas Filipino workers, particularly po dito sa Malaysia, very specific po for the overseas Filipinos dito po sa Kota Kinabalu or dito po sa Sabah, East Malaysia, and of course for all the other overseas Filipino workers sa iba-ibang mundo o nation dito sa mundo po. So let's move on with our program. Yan po ang natin, ang issue ng peace rally. Again, it is not a protest rally, and I was made to understand, and the INC officials, no, they make it very clear po. This peace rally, you won't see ito mga tarpaulin, and burning of pictures ng mga politicians natin po, no? Wala yun po. This will not happen, sabi ang officials ng INC, because this is purely, sabihin natin, peace rally po. And they want to make it sure to be, sabihin natin, well-organized and peacefully conducted. So let us support po. This is for our own good. For the good sa mga overseas Filipinos, we will support it. Dahil po, this is good for our loved ones with temporarily behind dyan sa Pilipinas, and for the generations and generations to come. Sana lang po, the rally will have a very encouraging, positive outcome or result po, no? After January 13 po, no? After January 13. So, yan po. Walang tarpaulin, walang politicians. It will not be a political rally po. No? 100% it will not be a political rally. And please, those who will be participating, no? Please do not spoil the rally.
the peace rally po. No? Do not spoil. In other words, when we say do not spoil, ibig sabihin don't do other things that will disturb ang purpose ng peace rally, which will be, I think, the biggest organized by INC, and of course to be supported by everybody, all those who wants, all religious groups or individuals po, you can participate po. Remember the 1986 People's Power, it was, the gathering was organized by the Roman Catholic Church, no? Spearheaded by Angkol, if I'm not mistaken, it was Cardinal Sin, the late Cardinal Sin, who called the Filipinos to go to EDSA, and protest the problem, the situation in the Philippines. And with God interference, it was a very peaceful and bloodless gathering or rally po. And dahil dyan po, saludo, the whole world salute ang Philippines kasi nobody died or suffered injuries during the People's Power 1986 po. So sana lang po, no? The rally on January 13, sana lang po it will be like sabihin natin 1986 People's Power, no? But this is a peace rally, This is not a protest rally, no? This is not a People's Power 3, no? Hindi yan po, I just want to make it clear sa inyo lahat po, no? Okay, let's move on sa ano natin, ang mga problema dyan sa Pilipinas. And before, I will forget pala, no? Ang celebration ng Black Nazarene sa Manila is scheduled on January 9 po, no? And nakikita natin ang preparasyon na po sa Fiesta Nazareno, Black Nazarene po dyan sa Manila. And hopefully po, with God's blessings, no? Schedule tayo po magpunta sa Manila sa very soon, and sana po I will be able to, maskin hindi, join ang procession kasi it will be millions of people, no? But I will be very very happy. I will start my year, nandun ako po sa Manila, nandun ako malapit sa Quiapo Church po, because I really have a devotion dito po sa Black Nazarene natin po dyan sa Quiapo, no? I am looking forward, no? After that, I will be going somewhere else, no? After ang arrival ko sa Manila, I'll be going somewhere else for business purposes po. And siguro pagbalik ako sa Manila, that's the time I'll be able to visit ang Quiapo Church before going back to Kota Kinabalu. Before going back to Kota Kinabalu. I'm very excited, happy, and I would like to thank God na my dream to be in the vicinity ng Quiapo Church or with Black Nazarene starting the year, like this year, 2025 po, no? Will come true. Tagal na yan po. Tagal na talaga po. I wanted to go there. Pero wala kong opportunity, wala kong time. But this time around, I am really looking forward po. And I'm very happy that my dream will come true. Alright, let's move on. Okay, let's move on na po. And to all my, sabihin natin, late tuners, no? Nandito kayo po sa NikTok, The Real Talk with Nico. And I'm talking about ang peace rally ng INC and talking about some political issues dyan sa Pilipinas. Okay, and of course, what I mentioned earlier, ang idol ko, si Ted Filon, I will be playing some of his reactions, video clips po, and from there, let's see what reaction or comment I can give. No? So, first and foremost, dito po,
Ano ba ito? I'll show you po. Politika. Politics. Let's go sa politics again sa Pilipinas. Politics sa Pilipinas. Okay. Saan tayo? Where shall we start? Where shall we start? Ito na lang po. You listen to this and from here, let's see what we can say. What we can say or comment itong reaction ni Idol Ted Filon. Let's listen to this mga kaibigan and I hope you will learn something from Ted Filon. Hold on po, nandito po. Sandali. Hold on ha. Malaking kalokohan, malaking panluloko, Sandali. at malaking kapastusan sa intensyon ng Start batas tayo at ng beginning. party system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panluloko, at malaking kapastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan ay ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat pero karamihan po sa kanila. Pinaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano pong mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahan sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Naku, Sa pangyayari sa budget, tahimik sila. Pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte. Year of the state na naman daw ngayon. Si Brad nga, ito, officiating po ito, no? Sa mga kasal, di ba? So may mga imbitasyon ka na natatanggap, right? So sa imbitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petsa. Ano ba nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord, Tama? 2025. Diba? Opo. Hindi nakalagay doon, year of the snake. Correct. Or year of the rabbit. Wala namang ganun. Nakaasalalay pa talaga sa kung anong animal yung taon ngayon. Although maraming ahas ngayon, Brad. Easy. Oo. Kasi ngayon, pwede ko sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Oo, mas marami. Sa akin naman galing yan. Okay, Kasi sa'yo mabagay yan. Ngayon daw po, more than 70%. More than pa. 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Dapat maging specific yung batas Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun ho bang ikaw namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga tinutulong mo? Diba? Lingkod yun. Paglilingkod yun. Fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo? Diba? Halimbawa, gawa tayo ng election segment. O sige, sa lahat na tumatakbo sa party list, guess namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo? At ang iyong pamilya? First, para namang yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity? Para namang pinagdududahan mo ang lahat? Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity kasi irregular na po ito Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest mo, yun ang unang-unang katanungan. Di ba? Pati sa mga gustong maging senador. Anong plataporo Hello? Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Sa isyong ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda, babuyin at patuloy pong binababoy dahil natin sa parabagang
tahimik lang tayo at wala tayong mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante, ibigay na po natin yun. E paano pa ang Supreme Court na maaari mong dulugan na naman ng panibagong kaso? Di ba sa issue ito ho ng party list, sino pa ho mapupunta doon para mag-hain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna na pinupulaan mo dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, ini-endorse ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ko ng mga masigasig lang sino iboboto mo ng party list group? Di ba? Ba't mo iboboto sila? Di ba? Kasi nadala ka sa patalastas. Nadala ka sa mga anyo ng mga plastic. Hindi ba? Nako, sa totoo lang, alam ko din po sa mga panahong ito, batid ko. Lalo ngayon po'y balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot. Yun po. Yun po. Ang issue ni Ted Filon tungkol sa party list. Do you agree ang party list? Or some politicians, no? Especially yung mga incumbent, no? Tapos na ang ano nila, ang term nila, mga incumbent, and wala na silang pupuntahin, then they will go for sa party list na po, no? And ang party list po, if you notice, karamihan dyan po ang mga pamilya ng mga politicians po, no? And paano po? Paano? Do you think that they are, the purpose of this party list is really, sabihin natin, nag-meet tayo ang objective ng party list, or we are just giving you an opportunity for these politicians, magiging dynasty na sila in a venue for these politicians incumbent last term na to have another platform to remain dyan sa Kongreso. Dyan sa Kongreso. Some will be going down as a mayor, vice mayor, no? And others will go for, nakikita na natin po, I will not mention names, mga party list, no? Mga party list na nandyan mga anak nila, ang misis nila, ang spouses nila, nandyan na, and preparasyon na yun po. After ang term, after mag-graduate sila sa posisyon nila as a lawmaker, as a senator, as a congressman, then mayroon sila another platform to secure themselves that nandiyan pa sila sa posisyon. And sino ang kawawa po? No? Yun mga aspirants, yun mga sabihin natin na they are really out there to help the Filipino community, to help the country, no? Wala na silang chance po dahil wala silang pera at saka control na yun po ang posisyon sa party list. So yun po ang reaction ni Ted Filon, and totoo naman po, no? How I look at it, paano si Ted Filon is really against itong mga party list. May mga rason din po si Idol Ted Filon. Let's continue. Mayroon pa rin din tayo po, no? Ted Filon pa rin. Ted Filon pa rin. Ang mga comments niya po regarding ang party list po, no? We are not totally, or I am not totally against itong party list system, provided na we meet the objectives, goals and objectives, why we have this party list system. Pero if we don't meet ang objectives and goals ng party list system, then we might as well abolish it, no? Abolish it. That's my own personal, sabihin natin, thinking. Okay. Mayroon pa dito po. Mayroon pa dito. Sandali, ha? We'll see.
Party list pa rin. Party list pa rin. Aha. Sana yon. Party list pa rin. Ang party list, 532. 532. Mayroon ba tayo dito? 532. Aha. Sana yan? 532. Sandali po, ha? Let's listen to this. Again, let's listen to this. Sandali po. Give me a second. Maganda itong issue. Listen carefully po. Especially mga, sabihin natin, ordinary voters, no? Qualified voters po. Let's listen carefully and see whether may puntos ba si Ted Filon o walang puntos si Ted Filon. No? Let's listen to this. Sandali, ha? Okay, sandali lang po. Sandali lang po. Let's listen to this. Aha, sandali. Sandali, ha? Tayong lahat nag-ambag-ambagan dito sa perang ito. Eh, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po, wala na silang hiya. Wala na silang kahihiyan. Anong garapalan na po eh. Di ba? Garapalan na. Sabi ko ni Yusek Magno, ni Cielo, klaro naman, di ba, na port ito, klaro naman na election money ito, election budget ito, na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan eh. Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Pinaglololoko po tayo, sabi nga ni San Michelo, di ba? Pinaglololoko po tayo, ginagago na po tayo, ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito, pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga, tahimik lang eh. Bakit? Wala na hong nagpo-protesta talaga as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, sa bagay, makisama ka sa grupo ng bayan, ay komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, ay agad ka nang tutumugin ng kanilang mga trolls, pero ganun na po talaga ngayon, hayaan lang natin sila sa pandarampong na ginagawa nila. Pandaloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan itong issue ito, kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. Pero parang yung kapangyarihan na pumili. Di ba, nasa atin pa rin eh, no? So, sabi nga ni Professor Cielo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, o sila dito, pero paano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Bakit? Diba? Paano yung butante doon na walang kalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po na ipalalabas sa sigmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Ang dami yung ganun eh. Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito at nagsasamantalahan yung kamangmangan, kamangahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all due respect, pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon, sana naman po natin na, di ba, sa despite ng mga panawagan na ito, pumili ng tama, di ba? Ganun pa rin po bibiliin nila. Sila pa rin po. O, kasi nga, bulag sa katotohanan. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. Bakit? That is the sad reality. Hindi ko alam kung sa lifestyle namin, sa aking pong mga henerasyon, kung makakita tayo ng pagbabago. Hindi ko na alam sa inyo, Ria, sa panahon ninyo. Sana. Nakakapagod na, Manong Ted. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago, no? Wala talagang pagbabago kasi nga sila pa din. At kung maaari nga sabi ko, ang sarap na isa-isa rin mga to. Eh, saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, walang eleksyon, walang kampanya. Diba? Naku, Diyos ko po, Panginoon. Tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamayan nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Bakit? Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. Ilan tag ninyo, noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, ilan ang ari-arian ninyo. Opo,
Yun ang pinakamaganda. Opo. Kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Mamakan sa pwesto. Opo. Sa ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanongin dito sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng salin nyo. Kaso lang, wala ko naman ding, di ba nagtatanong ng ganun. Sa amin natin dito, sabi ko, magkakaroon pa tayo dito ng one-on-one interview sa mga kandidato pati sa mga party list. Baka wala pumayag sa atin. May papayag ba dito na, ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? No. Bakit? Papayag ba yung kandidato? O Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo salin mo? Pwede bang malaman kayo saan ka nakatira ngayon? Saan ka nakatira ngayon? Dati pa saan ka? Hindi natin sa minamaliit o inaakusahan ka, pero dahil kayo naghahangad, maglingkod sa bayan, maging transparent ka sa buhay mo. Hindi ba ko sabihin mo mag-pribadong individual? Pero ikaw na gusto maging senador, for example. Oo. Sige nga. Oo. Gano'n ka ngayong kayaman? Kung nakaupo ka sa pwesto. Sige nga, ilantan mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganun. Ang ating tanong hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. No, pinagulong ko pakinggan. Lahat yan ipapangako, lahat yan sasabihin. Opo, para ka ma-influensyahan. Tama na naman. Di ba? At totoo dito. Oo, ngayon, gaano karangya ang buhay mo? Saan ka kumuha ng pera mo? Di ba? Oo, paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? Paano mo binubuhay ang sangkaterbang pamilya mo? Saan ka kumukuha ng pambayad sa mga alalay mo? Gaano na kalaki ang ninakaw mo? Yan po. Yan po. I also agree with Idol Ted Filon na kailangan itong mga kandidato natin to be open ang assets nila, no? Ang assets nila. And from there we will see. Especially itong mga incumbent, no? Mga incumbent. If you're really serious in serving the Filipino community or the nation, why don't you sabihin natin, okay, be open and sabihin natin, inform the public kung ano ang assets ninyo, no? Ang assets ninyo, saan nakuha mo yung mga magandang kareta or vehicles, no? Ang mga relo ninyo, ang mga bag ninyo, no? And paano ang buhay ninyo ngayon, nagiging mayaman from down and then bigla na lang nagiging mayaman, no? Marami na mga properties. So ito po ang mga things that tayo po, mga voters, no? Especially ito mga bata, mga young voters, neophytes po who will be participating for the first time ang midterm election, ang election sa May 12. Na let's see, tingnan ninyo po kung ito ba, itong mga kandidato, hindi ba kurakot, hindi ba, sabihin natin, will destroy ang future ninyo po or ang future natin po as a nation, as a Philippine nation, as ang buhay ng mga Filipinos. Will it downgrade ang standard of living natin if they are or if we put them in that particular position as a mayor, as a governor, as a assemblyman or as a congressman or as a senator. And make sure po itong mga promesa nila po, noon pa tayo po, noon pa, kagaya sa akin po, no? I've heard a lot of politicians, no? Politicians giving all the promises na ganito pag I will be elected, I'm going to do this thing and do that thing and blah 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 and blah blah blah. Pagdating sa oras, may mga sabihin natin na controversy sa issue, sa lugar ninyo po, nasaan sila? Wala sila. Kagaya what Ted Filon was saying, itong PhilHealth, no? Zero subsidy. Asaan na mga congressmen? Mga lawmakers natin? Did they came out and support, ano ang mga reactions nila? They all keep quiet. No? They all keep quiet. They all keep quiet. And now you see, cash assistance are being, given to these people, to the constituents. Ang problema lang niya po, ang mga tao din po, they were saying, kung malapit ka sa kitchen,
then you will receive the cash assistance. Kung malayo ka, then pasensya na. Wala na po. Ha? So, ganun ba yun po. Let's really think twice and look at itong mga aspirants or mga kandidato natin po, no? Mga kandidato natin po. Whether they deserve our vote, or hindi kailangan po. Hindi kailangan. Maski na mahirap lang yung isang kandidato, basta sabihin natin na seryoso siya sa mga platform or sa advokasya niya, and you think he can help, then give the support to this. Hindi yon mga nandoon na, ilan termino na, and nakita natin na ang buhay nila really abruptly changed, no? So, we have to think twice now po. Tapos na yun noon. If what happened before, tapos na yun. Maganda na yun. We have a very good example. For me, I'm sorry if I offend itong mga followers ng ibang kandidato. But for me, a very good example that we saw, and we have been looking forward itong sitwasyon noon, no? Itong sitwasyon noon. Kaya nga noon, I keep on saying, if we want the Philippines to progress, to prosper, and if we want the Filipinos standard of living will be upgraded, kailangan tayo po yon leader who says black is black, white is white. Walang yon mixture. Black with white, it becomes gray. Or red, and then you put another white, it becomes a pink. Wala na po. Wala na po. We need a strong, firm leader. Kagaya po what we experienced before. This is my own observation. My own observation. I was so happy when during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, wherein he can say na tama na ito. Tama na ito. Hindi pwede ito. Ang corruption, hindi pwede ito. So, two people lang ako po when it comes to two leaders lang para sa akin po na saludo ako po when it comes to decision making. Firm decision making. Dalawa lang po. First is the time of sabihin natin na si former President Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Senior, na nakikita ko po ang style of ruling ni Marcos when it comes to decision making, na he says we should do this, black is black, white is black, white is white, hanggang dyan lang po. If you don't follow me, then sorry, you have to dance with the music. Rodrigo Roa Duterte, when he became the president 2016 hanggang 2021, nakita din natin po, droga, ayaw ko yung droga, bahala na what will happen to you. I already warn you, do not do this. Do not get involved in illegal drugs. If you do, then you have to face the consequences. Yan po, dalawang leader po. Saludo ako po. I'm not, kayo na bala po ang mga ibang leaders dyan po. But what we need dyan sa Pilipinas is a leader who can say ang decision niya is very firm. And every move he does, yon para sa kabutihan ng bayan natin po. Sa kabutihan sa mga every Filipino po. Be it rich, be it poor, be it senior citizen, middle class, or youngsters po. Youngsters po. And of course, yun ba yun ang foreign policy, friendly to all and none to enemies. Yan lang po. No? That's, para sa akin, we have to do that. Ang mga colleagues ko po, I'm not saying everybody po, no? Pero kung pwede lang, during the campaign period, when we interview itong mga kandidato, no? When we interview, we stop, although I believe, nasa profession ko po ng journalism, ng media, no?
palagi na lang tayo mag-interview sa sa mga kandidato. Anong plataforma ninyo po? Konsehal, mayor, what is your advocacy? What is your platform? Ganito. Of course, everything that they're going to say ito mga kandidato, sweet talks na yan po. That's what we say, sweet talks. They will say, I'm going to do this para sa inyo, blah, 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 blah. Kung magboto kayo sa akin, I will make sure na ang buhay ninyo will be upgraded. And then, at the end of the day, what happened po? And then you will see these candidates fighting each other to the extent of filing cases against each other. Tapos yun po, kaibigan pala sila po. So, tayo po, mga botante, we're being fooled. But this time around, please, mga media men natin dyan sa Philippines, yes, correct yun si Idol Ted Filon. He's saying, don't ask this kind of question anymore. Ask them, ano ba ang purpose mo? Ano bang negosyo mo? Ano ang business mo? Anong standard mo? Ilan ang wealth mo ngayon? Ilan ang wealth mo ngayon? What happened? You started from your first term. Ganito ang buhay ninyo po. And then ngayon, ang dami ka ng properties. Saan galing ba po ang pera? No? Saan galing pa ang pera? And itong mga political fraud, I call it political fraud, jumping from one party to another party. Mayroon tayong mga kandidato, senatorial candidates gan po, I will not mention names, na noon, they talk bad about their opponents, na corrupt ito, kung pwede lang, if I will be in my position, if I will win in this election, I will jail them for corruption reasons, no? Hindi kailangan, we don't need corrupt people dito sa nasyon natin, sa Pilipinas. Pero po, yun nandoon na sa posisyon, wala na po. Wala na po. So, I think, medyo mahaba na itong natin, ang vlogging natin for today. Beautiful Monday po, no? Beautiful Monday. But, meron pa ako isang I want to show you itong impeachment na naman. Impeachment. Anong impeachment? Let's listen to Ted Filon regarding itong impeachment. Impeachment. Hold on. Sandali lang po. Okay. Let's listen to this. And let's see. Anong say ninyo po? Tungkol itong comment ni Ted Filon. Hold on. Ang katapusan nila. Matuloy na ba ang impeachment? Meron daw niluluto na pang-apat na impeachment, Okay, kasi laban nga, kay VP Sara. Sabi din kasi ni Charis yung isang araw, mukhang itong budget daw po ay isang impeachment budget. Gaya na sinasabi ni Ate Aimee. Fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. Wow! Sandali lang bagong taon. Pero sa bagong taon na ito, tandaan din po natin na limitado na ang oras ng sesyon ng Kongreso. Kasi nga po, papalapit na ang katapusan nila sa kanila pong 19th Congress. Okay. Ayusin mo kasi... So, ang pasok nila ay Enero at 13. Oo. Pagkatapos niyan, ilang linggo lang ho sila na magkakaroon po ng mga sesyon. Bakit kaya? Sino kayo nagpauso na dapat January 13 pa yung pasok nila? Ba't hindi nila sabayan yung mga uring manggagawa? Kahapon pumasok na. Nauna pa yung mga estudyante sa kanila, sila pahinga pa rin. Oo. Bakit? Please proceed with the response. Ang tawag kasi sa kanila ay mga honorable. So what? Oo. Dapat mahaba ang bakasyon? Lagi. Ang ating mga kayo naman, guys! Happy New Year, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Guys! Oo, tsaka sigurado ako pag pasok nila sa kanilang sinasabing quote-unquote trabaho ay parang ganda ng yoyo mo. Yan po. Yan. So, anong masasabi ninyo po, no?
regarding this issue, impeachment. Tapos, let's see, wala pa nangyari. But I was made to understand, or we were being informed officially by the media dyan sa Pilipinas that there will be the fourth impeachment complaint to be filed today, today or tomorrow po, no? And let's watch. Finally po, itong last na talaga itong video clip na I'm going to share with you po regarding po sa budget, regarding sa LRT or sa train natin po dyan sa Pilipinas, and it has been delayed for so long po. Bakit kaya po? Galit na po si Idol Ted Filon. Galit na si Idol Ted Filon. Last na ito po, promise, last na ito po. And let's listen to this. Saan na yun? Let's listen to this. And, okay. Last na ito po. Let's listen to this. Let's listen to this. Last na ito. And, here it goes. Wala naman. Kailan kaya ang tapos Hold on. nito? Sabi Kasuwapang ito mga taong gobyerno po natin. Matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkasuwapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng gagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong siguradong ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. So babalikan ko, itong mga proyekto ngayon, as sinasabi ni Yusek, delayed. Kasi nga din po, kinakailangan din ng pera para doon sa pag-aayos ng linya. Kaya, higit na pong 20 taon, hindi pa rin po nasisimulan sa napakaraming problemang pinakaharap ng proyekto. And sabi nga niya, dahil po sa ngayon, magbabago na naman ang cost nito, siguradong tataas ang pamasahe nito. Sigurado pong tataas din po mga kapatid ang babayaran natin doon sa mga inutang pa natin para sa ibang po mga train system na sana nga po'y pakikinabangan ng pangkaraniwang Pilipino. Gusto ko humupang aking damdamin dahil nakakainis po itong mga pangyayaring ito. Inuuna ho nilang pondohan yung mga proyekto na alam nila na kickback sila. Talagang problema po ng ating bayan, basically po, ay the kind of leader that we choose. And the people that choose these leaders, tayo po yun. Yan po ang problema po ng ating bansa. Kaya po tayo talaga nauunahan ng napakarami hong mga bansa. Tutunghayan ko po yan next week. I hope makagawa ako ng isa pong live episode ng Malating About It tungkol dyan. Pero para lang mapagtanto ninyo, na sadya po talagang hinahayaan kasi natin nga. Kaya ngayon naghahari ang mga ulupong at magnanakaw sa gobyerno na ang inuuna po talaga ay yung pong pagnanakaw. Kaya po naisasantabi yung pong mga importanteng proyekto para po lalo na sa working class. Yan, yung working class na ating pinag-uusapan sa PhilHealth. There is something wrong with the system, Cha. May problema. naunahan pa po tayo ng Vietnam. Huwag ka mag-alala naman. Kailan kaya ang tapos nito? Sabi mo kasi more than 2 decades yung sa atin? Opo. O kasi 2016 yung sinasabi na nagsimula pero hindi pala, mas may nauna pa? Hindi, ano yan, ang tagal po ng pinanggalingan nito at basically po, ang haba na pinagdaan ng proseso at the end of the day, hindi pa rin po ito tapos. O, sige. Hoy! Gising! Sige po mga kapatid. Ang ating mga kayo naman, guys! Happy New Year, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Okay, yan po si Ted Filon regarding itong mga proyekto ng gobyerno ngayon po, no? And
Yan po, nauna daw ang Vietnam sa atin. Nauna na ang Vietnam sa atin. Yeah, totoo din yan po. When we talk about many sectors like tourism, even in economy po, na bigla na lang ang Vietnam, no? Level up na po. Level up na po. Sana lang po, no? Noon ang Vietnam is trying to learn something, how to improve the economy. They are learning from the Philippines. That includes even ang mga bigas po, no? They learn, ang mga Filipinos pa po, went to Vietnam and teach them itong how to plant rice po, no? And ngayon po, depende ang Pilipinas sa Vietnam po, no? Sa Vietnam, sa Cambodia. Mahirap na po. In terms of tourism, nakikita natin po, tumaas talaga ang number of tourists going down to Vietnam po because okay din ang gobyerno nila. Shoutout tayo po kay Marilu Pintojo. Fabian is watching my program and I would like to say thank you very much for watching and Happy New Year to you. Happy New Year to you. Retired na ito si Mary, no? Enjoy niya siya ang buhay niya. Wala nang trabaho. Yeah, it's also good. Rest lang. Take things easy. No stress. And enjoy life. Enjoy life na. So, yan po ang natin. Ang issue natin for this beautiful Monday morning. January 6 po, no? January 6. And of course, we mentioned something about the January 13 peace rally to be organized by the Iglesia ni Cristo. We touched a little bit on the political issues campaigning ang election dyan sa Pilipinas. And of course, dito sa Malaysia, everything is running smoothly. Back to normal na kami po dito. Tapos na ang holidays. Kagaya dyan sa Pilipinas, bumalik na ang mga holiday makers from the different provinces which they visited during the long holiday, Christmas, New Year, no? And Three Kings. Now, balik na sila po sa sa work site, sa mga offices nila po. And back to normal na po. And let's do everything, do our work properly, and let's make sure that in whatever ways we are trying to help level up ang Pilipinas. And sa mga politicians natin, ang mga incumbent natin, sa malayo pa ang campaign period ninyo po. Kung pwede lang, focus muna kayo sa trabaho ninyo, and when the time comes for you to campaign, then that's the only time you do the necessary things that you have to do in order that you will be able to convince ang mga voters to support your candidacy. So, ganito na. Ganito na ang sitwasyon. And so far, I would like, again, before I will end up this episode, the Monday episode natin, once again, sige lang po, don't forget to pray to our Almighty and guide us properly whole year round itong 2025, and sana lang po this year will be a very, very fruitful, prosperous, healthy and safe year for you, for me, for all of us. In the meantime, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all, and please take care of yourself. Bye, and see you tomorrow.